Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na yon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na yon ng pagsasalita sa kanila. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinuring na panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag din kayong magdadala ng pagkain, bag o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then Jesus went around teaching from village to village. Calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. These were his instructions. Take nothing for the journey except a staff, no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals, but not an extra shirt.
Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them." They went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them.